Baka lain nyo sa Amerika, sa Amerika ngayon. Kagabi, pinanonood ko ito kaya halos wala akong tulog. Hindi na ako nakatulog. Yung yung isang mataas na opisyal ko kung yun abogado yun justice official to Nagbotohan sa sa House, sa Congress nila, sa Kamara nila ron. Yung yung mga miyembro ng Justice Committee na nag-imbestiga doon sa Mueller report. Ang apelyido yata ng justice official si Barr. Pero nung pinababalik siya para ilabas yung kanyang report, yung Mueller report, mga kaibigan, yung Mueller, yun yung tumistigo labang kay Trump, di ba? Ayaw na Hindi na bumalik. Ayaw nang sumipot sa Congress kahit siya ay sinubwi na. Ang katwiran ni Trump, ang iniimbok nila yung executive privilege. Parang ginagaya tayo. Sa panahon ni GMA, nangyari yan, di ba? Executive privilege. Pero, mapapansin ninyo, mga kaibigan, ito sabi nila, ang sabi nung pinaka-chairman ng committee na congressman, merong constitutional crisis ito. Kasi, parang hindi kinikilala ni President Trump yung kapangyarihan ng Kongreso na isubwe na yung officials na dapat nilang pasagutin, mga kaibigan, sa investigasyong sinasagawa nila. Ngayon, nag-i-invoke nga ng executive ano tawag? Binanggit natin kanina. Executive privilege, mga kaibigan. Ang utos ni Trump, walang dadalo. Ang tawag doon, executive privilege. Ngayon, ang sabi nitong congressman, hindi niya na pwedeng invoke, kaya may constitutional crisis. Parang, kasi yan, co-equal branch of the government yan, di ba? Si Trump ay nasa executive. At itong Congress ay legislative, co-equal branch of the government. Meron silang kani-kanya na function under the Constitution. Meron silang gampanin, pare-pareho, kanya-kanyang kapangyarihan. Ang sabi nung congressman, hindi na pwedeng invoke yan sa kaso nito ngayon. Nitong official ng apelyido'y Barr, mga kaibigan. Sapagkat lahat ng mga nagpunta na siya ron sa Congress lahat ng mga dokumento pertaining dun sa report nailabas na lahat Hindi na raw yung pwedeng invoke yung executive privilege. Madalit sabi, sipin ninyo dito sa atin, mabigat yan. Ngayon lang yata nangyari yan sa Amerika Yung magkaroon ng, yung nagigiitan ng kapangyarihan, nag-i-invoke ng authority pareho, di ba? Siyempre, ginigit ngayon ng Congress yung kanilang kapangyarihan under the Constitution. Bilang legislative powers nila yun, mga kaibigan. Ganon din naman, itong executive, si Trump, ini-invoke naman niya yung executive privilege. Di siyempre, yan? Bungguan yan, mga kaibigan. Na ngayon lang nangyari sa Amerika. Bali ba, alam naman natin, ang Amerika, ang sistema dyan, gumagana Di ba? Gumagana ang sistema dyan. Malakas ang batas dyan, matibay. Hindi katulad dito sa atin, yung constitutional crisis, binabaliwala yan dito
Eh, yung constitutional crisis, delikado yan eh. Di ba? Delikado yan. Pwedeng mauwi yan sa, sa gulo, mga kaibigan. O, halimbawa, giniit nitong isa yung power niya, ha? Yung isa igigiit. Kahit mali, igigiit nila pareho. Eh, paano yun? Di gulo yun, di ba? O, dito, madalas mangyari yan. Ilang beses nang nangyari po yan dito. Katulad ngayon, mag-i-eleksyon. Makikita ninyo, yung mga party list, di ba, sangkaterba. Ha? Hindi mo alam kung ano ba intention nitong mga to. Ha? Ano ginamit nilang intention para sila ma-accredit. Ha? Kasi wala nang, lahat ngayon pwede na eh. Eh di kung pwede na pala lahat yung party list, eh ba't hindi na lang party list lahat ang tumakbo? Hindi ba? Tanggalin na natin yung regular congressman. Kasi isang malaking katarantaduhan na ito eh. Bakit ba tayo may party list? Eh kasi nasa batas. May batas yan, di ba? Ngayon, mga kaibigan, ang problema rito, dito constitutional crisis, matagal nang nangyayari. Yan lamang dyan sa party list, sa usapin ng party list. Bakit tayo may party list? Kasi may batas. Ginawa nila sa batas yan. Ngayon, yung batas na yon sinasabi, yung party list na yan, kaya tinawag na party list, kakatawan yan sa mga marginalized sector. Yung mga napapabayaang sektor. Batas yun batas. So ngayon, ang daming nagtayo ng party list. Kung ano-anong party list yan. Party list para sa mga, ano bang sektor ang napapabayaan? Marami yan. Meron yung mga may kapansanan, di ba? Walang masyadong ano yan. Nag-aaruga dyan, di ba, na hindi naaalagaan ng ating pamahalaan. Okay lang, magkaroon sila ng kinatawan para na sa ganun, makalikha sila ng mga programa na pwedeng suportahan ng batas para sa kanilang kapakanan. Di ba? Para maitaguyod ang kanilang proteksyon, ang kapakanan, ang welfare nila. Di ba? Ngayon, nagka-problema ngayon. Kasi nga, ang daming palsipikadong kumakatawang kuno kung saan-saan. Minong nakaupo si GMA, may nagsamantala. Nag-file, di ba, yung LPG-MA. LPG, tapos dinugtungan ng MA. Ano yun? Manufacturers Association. Inagmamanufacture sila ng LPG. Madalit sabi, negosyo sila. Hindi ho sila sektor na napapabayaan, mga kaibigan. Hindi itong party list, hindi ho sinasabing para sa proteksyon ng mga may negosyo. Doon sa napabayaan. Napapabayaan ba yung may negosyo? Pinagkakakitaan nyo yan. Di ba? Ngayon, inabuso na. Ayan, ang dami. Wampakman, kung ano-ano yung mga walang kinakatawan Puro title, mga kaibigan. At nung una yan, komo ginawang alphabetical nung una, lahat nagsimula sa letter A. Nung nagsimula lahat sa letter A, lahat ng pangalan ng party list nila, masyado na silang dumami, naubusan na ng letra. Yung kasunod, di ba? Na letra pagkatapos ng A. Ano ginawa? Dinugtungan ng number 1, anak pawis, di ba? Halimbawa, anak pawis. Lalagyan ng 1 sa una. Di ba? Para mauna sila dun sa alphabetical order. Ganon. So ngayon, gumulo ng gumulo yan. Mga kaibigan, ginahasa yan pong party list na yan. Pinagsamantalahan ng mga mapepera.
Minsan, sinabi na ni Presidente Duterte yan eh. Di ba? Party list na yan. Ginagamit lang ng mga mayayaman yan eh. Di ba? Protection nila eh. Sipin mo, mayaman ka, kung ano-anong mga pinagmula ng kayamanan mong kawalanghyan, di ba? Pagkatapos, papasok ka na party list, bigla kang magiging congressman. Ha? Pagkatapos, mga kaibigan, protektado na yung kung ano man yung kayamanan mo. Wala na makakabangga sa iyo. Lahat ng magbulgar sa katarantaduhan mo, ano gagawin mo? Paimbestigahan mo yung mga agency para gipitin yun. Di ba? Ganun ang ginagawa eh. Kaya atat na atat si Daniel Rason na magkaroon ng maging party list representative eh. Di ba? 2 beses na yan eh. Nag-attempt. At ngayon, meron sila yung bobong henerasyon. Mga kaibigan. Ngayon, ito sinasabi natin eh, batas nga yun, di ba, na marginalize. Nitong nakarang eleksyon, ang nangyari, ang daming nag-complain eh. Nagprotesta sila. Nag-petition sila sa Korte Suprema. Kasi merong, 2013 ba yun? Ang daming hindi, ito, winalangya ni nitong si Brillantes, yan na bumaboy niyan eh. Mga kaibigan, pinagkapirahan niya. Akalain mo, nabalitaan nga, hindi lang balita, mismong mga kasamahan namin, gustong kikilan ng COMELEC ng 5 milyon halaga para ma-accredit at makatakbo sila. Samantalang fully complied yung requirements. Sobra pa sa requirements. Pagkatapos, hindi sila inaccredit. Bakit? Hindi nagbigay ng pera, humingi sila 5 milyon. May pinapuntang tao. Yan ang ginagawa nila. Gumagamit sila ng mga taong hausyaw. Hindi empleyado. Para pag sumabit, pwede nilang i-deny. Parang sa custom. Ganon. Yung mga collection yan, nangungulekta ng tara dyan para sa mga opisyal ng custom. Hindi naman mga empleyado yan eh. Mga kaibigan eh. Hausyaw yan. Tauhan yan nung mga nagpapakolekta, ng mga opisyal. Pagkatapos, pagka yan, para pag yan nahuli, madali silang makakalusot. Sasabihin, hindi namin tao yan. Ang magiging kaso lang nun, extortion lang, baliwala yun, mga kaibigan. So, madalit sabi, ganyan ang ginawa ni Brillantes diyan sa COMELEC, sa mga party list. Di ba yung namatay na kinukwento ko sa inyo minsan, yung si Colonel Nolasco, mga kaibigan, yung presidente ng AMSLAI. Ngayon, nagkwentuhan kami. Sinabi ko, nagbigay ka ba? Kaya lang hindi ako nagbigay nung para doon sa mananalo eh. Nagbigay lang ako sa accreditation. Mabuti pa pala, nagbigay ako kasi natalo yung party list nila, hindi sila nakakuha ng sufficienting bilang ng boto. Konting boto lang naman ang kailangan mo dyan, di ba? 2% lang eh. Yung total number of votes. Halimbawa, 20 milyon ang bumoto, yung 2% ng 20 milyon, kailangan makakuha ka ng ganung bilang ng bumoto sa party list mo. Di ba napakadali? Samantalang yung regular congressman, kailangan makuha mo yung majority of votes doon sa iyong constituency, sa district na iyong tinatakbuhan, kung saan man yan. Isipin mo, mandami nun. Nung kailangan, kung malaki yung yung distrito mo na tinatakbo mo, di malaking boto rin ang kinakailangan mo. Pero pagdating sa Congress,
pantay-pantay sila ng pribileyo. Di ba? Ang pork barrel. Kaya nga, nagkandara pa yung walang yung mga may pera. Ginawa nila, negosyo. Yung party list. Tatakbo sila, may power na sila, magkakamal pa sila ng pork barrel, ng pera. Mga kaibigan. Bakit? Kasi, kaya si Velarde ayaw nang umalis eh. Samantalang ikaw, halimbawa, congressman ka. Regular, yung regular congressman. Hindi ba hanggang 3 term ka lang? Pwedeng tumakbo? Ito, 1 to sawa eh. Isip mo, konti boto. Walang walang katapusan ito, mga kaibigan. Kaya kita ninyo si Mike Velarde, ayaw nang umalis. Di ba? Mga kaibigan. Bakit? Kasi ang lahat ng pribileyo, kung ano meron, ang regular congressman, meron yan. Yan pong mga party list congressman. At saka, ang masama, yung party list, hanggang 3 kinatawan, pwede silang magkaroon sa Kongreso. Basta't makakuha sila ng hanggang 6% o higit sa 6% mula sa total number of votes. Cast. Sabi nga, mga kaibigan, halimbawa, ang bumoto, 20 milyon, yung 6% nung pataas, pag nakuha nila, 3 yun. Kasi 2% per representation eh. Pag 2%, hindi ka umabot sa 4, isa. Pero pag umabot ka sa 4%, pataas, 2. Pag umabot ka pa sa 6%, pataas, hanggang 3 kayo. Isipin mo, bawat isa yun, ang katumbas nun, isang congressman. Kung magkano ang pork barrel ng isang congressman, pork barrel, magkakahiwalay na pork barrel yung sa 3. Kung 3 kayo, di ba? 70 million, halimbawa, ang pork barrel, 75 million, 75 million. 75 million. Isang taon. Isipin mo yun. Ba't hindi ninegosyohin yan? Kaya nangyari, puro mga may pera at saka mga walang kinakatawan. Puro manananggal po ito, mga kaibigan. Walang katawan eh. Manananggal. Party list. Ngayon, lalo sumama. Nung ito hoy, nagkaroon ng problema yan, yung ginulo nitong si Brillantes. Inalis na niya yung alphabetical system. Ang ginawa niya by number naman. Kaya nagkaroon ng number yan eh. Di ba? Yung mga kandidato ngayon, di ba, may number. Yan ang nagpakananya niya si Brillantes eh. Ngayon, ano yung number? Ginagawa niya palabunutan. Pag party list, pabubunutin ng number. Ano yan? Bingo? Mga kaibigan, nirarapol. Yung number. Para daw, maging pantay. Kung nakuha mo mataas na number, sorry ka. Di ba? Nakuha mo number 1,000, patay ka na nun. Mababasa pa ba ng tao yun? Di ba? Ilang daan yan tumatakbo na yan na party list. Ang daming inimbento niyan. Tapos, nung election nga, 2013 nito di ba? May mga nagreklamo. Dinidisqualify sila ng COMELEC. Ang ginawa ni Brillantes, puro para ma-default, para walang mangyari sa mga protesta nila, hindi sila makahabol, ginipit sila sa mga oras. Ginipit yung mga oras nila. Yung alanganin ng desisyon, siyempre, maghabol ka man sa tambol mayor, kailan palalabas ang desisyon yan? Tapos na eleksyon. Ganun ang ginagawa, dinidefault nila.
O, ito ginawa ng walang yan, di ba? Ang dami ho nung hindi mga naglagay, kaya dinidisqualify nila. Ang talagang katotohanan, hindi nagsuhol, naghatag. So, ang ginawa nitong mga to, gumawa ng parang class suit. Nagpetisyon sila, sama-sama. O, dinesisyonan sila na sa Korte Suprema sila dumulog. O, pagkatapos naglabas ng desisyon ng Korte Suprema. Mga kaibigan, ang masama, ito. Ito yung, kaya ko binanggit yung constitutional crisis. Alam ba ninyo, ang Korte Suprema nag-decide. Kasi yun daw mga dinisqualify ayon sa COMELEC, wala namang kinakatawan yan na marginalized sector pero hindi yun ang totoo. Kay may kinakatawan yan, kay walang kinakatawan yan, kung nagbigay yan, ma-credit pare-pareho yan, di lang di-disqualify yan. Yun lang ang talagang dahilan. Kaya nga tawag ko dyan, 5 million division Di ba? 5 million ang hinihingi. Ginawang negosyo, mga kaibigan. Ngayon, hindi raw sila marginalized. Kaya ang ginawa nitong Korte Suprema, akalain ninyo, binago yung batas para mapagbigyan itong mga party list na ito. Wala na niya ang marginalized. Kahit na, basta may organisasyon, accredit ninyo, ayan na po, ito na ngayon. Meron na ngayon yung mga naapi. Tapos ang kakatawan yung nang-aapi. Kita na ninyo. Yan ang nangyari ngayon. Kaya gumulo na to. Bumaboy na ng gusto Lahat pwede na Basta may pera ka, pwede na Basta may panlagay ka sa COMELEC, pwede ka na. Mga kaibigan, yun ang sabi ng Korte Suprema Ano, masama ron? Masama. Kasi hindi naman trabaho ng Korte Suprema ang baguhin ng batas o amyendahan ng batas. Hindi ba ang konstitusyon pagka binago mo, sinasabi sa konstitusyon, yung tatlo, yung kung ano, yung mga pamamaraan para mabago mo ang anumang provision sa konstitusyon o kaya yung buong konstitusyon may paraan para baguhin yan. Di ba? Ngayon, pagka mga provision, ang tawag dyan, amendment di ba? Kung hindi naman lahat, aamyendahan mo lang yung saligang batas. Meron pa tayong ibang batas. Ito yung mga ipinapasa ng Kongreso. Di ba? Ng Senado at Kamara. Yan naman mga batas na yan, may paraan din. Halimbawa, may batas tayo tungkol sa parusa sa mga krimen. Ngayon, marami yan, inaamyendahan di ba? Ina-amend nila. O basta ba ina-amend yun? Hindi, may paraan. Pagka ba gusto nilang baguhin, pwede. Hindi pwedeng basta. Kailangan sundin mo kung ano yung sinasabi ng batas na paraan para mo maamyendahan yung batas na ipinasa ng Kamara. Ganon din sa konseho. Yung mga council, di ba? Ordinansa naman yan, di ba? Halimbawa, may ordinansa. Gusto nilang baguhin yung ordinansa o gusto niyang magpasa ng isang ordinansa, pero dati nang may ordinansa, ang gagawin mo ay aamyendahan mo yun. Gagawa ka ng panibagong ordinansa para maamyendahan mo yun. Ganun ang proseso. Susundin mo yung proseso. Ngayon, nabago ngayon ang sistema ng party list. Hindi na ngayon sinusunod kung ano yung nakasulat sa batas na kinakailangan itong mga party list kumatawan sa mga marginalized sector o napapabayaang sektor. Bakit? Nabago ang batas. Akalain ninyo,
binago ng hindi dumaan sa proseso? Ha? Binago ng Korte Suprema? Ano tawag mo ron, mga kaibigan? Paano? Nabago kasi sabi ng Korte Suprema, hindi na kailangan yung margin, wala na yan. Pwede na ngayon basta merong organisasyon. Tingnan ninyo. Binago na nila. Ha? Mga kaibigan. Hindi naman trabaho ng Korte Suprema yung magbago ng batas. Ang binibigyan ng kapangyarihan, kung na pwede magbago ng batas sa konseho, yung mga konsehal. Pagka sa mga Republic Act, mga Revised Penal Code, mga kaibigan, ano yan, kongreso yan. Ang binibigyan ng kapangyarihan na magbago ng batas. Pag konstitusyon naman, kung sino yung sinasabi ng konstitusyon. Di ba, meron tayong Constituent Assembly, meron tayong People's Initiative, pamamaraan yun. At saka yung Constitutional Convention, pamamaraan yun. Para mo mabago o maamyendahan yung saligang batas. Ito hindi. Mga kaibigan Hindi kapangyarihan wala sa kapangyarihan ng Korte Suprema ang magbago ng batas. Di ba? Yun ang laging kinu-question natin. Matagal na. Ang dami na nilang binagong batas nang wala silang mandate na baguhin yun. Ano ba mandato ng Korte Suprema? Ikaw ba, pumupunta ba ang tao dyan, dumudulog ba ang sino man sa Korte Suprema para ipabago yung batas? Ba hindi. Kaya tayo dumudulog sa Korte Suprema para sabihin nila kung tama yung naging desisyon doon sa pinanggalingan ng idinudulog mong kaso. Halimbawa, COMELEC, dinudulog mo rin yung desisyon ng COMELEC sa kanila, kinu-question mo yung desisyon. Ibig sabihin, ang Korte Suprema, hindi naman sila trial of facts mga kaibigan Sila, liliwanagin lang nila kung tama ang naging desisyon sa pinanggalingan ng kaso. Na nagdesisyon ng kaso, kung tama ba ang nagginawang desisyon doon sa idinulog na kaso sa kanila. Base sa batas. Hindi base sa gusto nilang mangyari. Isipin ninyo, gaano karami na yung batas na binago ng Korte Suprema? Ilang beses nagkaroon ng constitutional crisis dito? Maraming beses na. Isa dyan yung sa anak ni Presbiterio Velasco. Hindi ba? Yung anak ni Presbiterio Velasco, nagprotesta yun laban doon sa nanalo, kalaban niya. Kumandidato doon sa Marinduque. Yung anak ni Carmencita Reyes yata, si Carmencita yun. Mga kaibigan. Nagkaroon sila ng kaso. Ngayon, itong protesta nitong laban doon sa nakaupo, umabot sa Korte Suprema. Na-desisyonan sa COMELEC. Ano ginawa itong Korte Suprema? Baka lain ninyo, dinesisyonan yung kaso. Pabor dun sa anak ni Velasco. Paano nila ginawa? Ano nilabag nila? Nilabag nila yung yung kapangyarihan ng House Electoral Tribunal. Bakit? Kasi po, nung desisyon na nila yung kaso, wala na silang jurisdiction. Nasa jurisdiction na po ng House Electoral Tribunal. Kung meron dapat pagdulugan ng kaso, yung HRET, yung House Electoral Tribunal. Mga kaibigan, doon dapat dalhin. Walang karapatan. Kasi co-equal branch yan, mga kaibigan. Walang karapatan
ang Korte Suprema. Di ba halatang halata? Unang-una, anak niya yung involved. Kasama siya sa nagdesisyon. Oh, mga kaibigan. Di ba constitutional crisis yung kaya noon, ginigiit nung speaker na nakaupo na hindi nyo pwedeng ano yan, ipatupad yan desisyon nyo dahil jurisdiction na yan namin. Oh, pero pagka nalingat ka, nagkakamutan sa likod eh. Mga kaibigan eh. Ano pa? Maraming beses eh. Oh, doon sa kaso ni Erap, mga kaibigan, hindi na pwedeng tumakbo ang sino mang convicted. O ano ginawa ng Supreme Court? Akalain nyo kinatigan yung desisyon ng COMELEC? Pagka si Era pwede, pag si Alusos hindi pwede. Ano ibig mo sabihin doon? Pareho lang ng kaso yun. Nasa batas yun. Ang naging desisyon ng COMELEC, wala sa batas. San binase? Dapat ang desisyon nila, ibase nila sa batas. Sasabihin lang nila kung tama yung desisyon ng COMELEC o hindi. Hindi po mga kaibigan Nagbase sila dun sa dispositive portion ng iginawad na pardon kay Erap. O meron pa etong kay Jinggoy. Hindi mo ba? Inamyendahan nila yung plunder. O yung sa kaso ni Erap, ilang batas ang inamyendahan nila ron? May batas kasi na kailangan ang ginawaran ng pardon bago maibalik kasi sa hatol di ba automatic yung attach penalty na yung hindi ka na pwedeng humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Yung nahatulan sa kaso na may kinalaman sa moral turpitude o napatawang ka ng parusang kulong na 1 taon ang hatol pataas. Yun, automatic. Hindi ka na pwedeng humawak ng pwesto. Ibig sabihin, pati pagkandidato mo, tanggal na sa'yo yung civil and political rights. Mga kaibigan, automatic yun Naka-attach na yun sa desisyon. Di ba? Basta 1 taon ng parusa sa'yo, pataas. Wala na, tanggal na yung kung ano yun kung ang kaso ay may kinalaman sa moral turpitude. Tignan ninyo yung batas sa pardon. Kahit pa binigyan ka ng pardon, sinasabi sa batas, para lamang maibalik sa'yo yung iyong civil and political rights na tinanggal sa'yo, para maibalik yun, kinakailangan, ayon sa batas, it must be expressly remitted in the pardon. Ibig sabihin, expressly, malinaw na nakasaad na ibinabalik sa iyo ang iyong civil and political rights. Kasi po, pag sinabi mong rights, marami din yun. Di ba? Anong rights doon? Halimbawa, kung political rights, yung pagboto, isa yun. Yung ikaw maiboto, isa rin yun. Magkaiba yun. Di ba? Yung ikaw makaboto at maiboto, kasi pag boboto ka lang, hindi ka kandidato. Pagka maiboto, kandidato ka na, butante ka pa. Di ba? Alin doon? Yun, kaya sinasabi ng batas na it must be expressly remitted in the pardon. Yun po Sinunod ba yun ng Korte Suprema? Di na-amyendahan na yun. Bakit? Dito sila nagbase dun sa isinulat sa pardon na dispositive portion. Hindi na aayon sa batas. Dapat dito sila sa batas nagbase. Ngayon,
Dito naman sa plunder case, sipin mo yung plunder, pinaghirapan lahat yan. Special law. Ginawa yung batas na yan para matuldukan yung pandarambong. Pandarambong ito kasi pagka 50 milyon pataas, plunder na ang kaso mo pag nagnakaw ka sa gobyerno. Pagka pera ng gobyerno o ng taong bayan, umabot sa 50 milyon pataas ang amount o halaga na involved sangkot sa pagnanakaw, ang magiging kaso mo plunder, pandarambong. Ginawa yung batas na yan. Kasi nga, palaki ng palaki ninanakaw, dati ang batas lang, yung mga anti-graft, mga kaibigan, malversation, pare-pareho. Mapalaki ninakaw mo, malversation, anti-graft, nagnakaw ka ng nawala lang yung 100 piso, mga kaibigan, ganun din, pareho rin. At saka yung nagnakaw ng bilyon-bilyon piso, pareho. Kaya ang ginawa, nilikha itong plunder law. Di ba? Ginawa ng mas mabigat na parusa. Kasi sinasadya na yung pagnanakaw Talagang, garapala na ginagawa Bakit? Kasi mababa ang atol, ang parusa. Pwede mo pang bayaran. Mga kaibigan, mabibili mo pa yung ombudsman at saka yung sandigang bayad. Mga kaibigan, di ba? Ngayon, ginawa ngayon yung plunder para magkaroon ng mabigat na parusa upang hindi na maging garapal ang pagnanakaw sa gobyerno. Matakot ang mga magnanakaw. Pag malaki ninakaw mo, malaki rin ang parusa sa iyo. Unang-una, pag plunder ang kaso mo, nakalagay sa batas, walang piyansa. Akalain nyo, amyendahan ng Korte Suprema yan? Hindi nila trabaho yun mga kaibigan Ano tawag mo ron? Di ba usurpation of authority yun? Wala sa poder mo na magbago ng batas? Bakit pa tayo nagtayo ng Kongreso? Kung kayo pala babago ng batas. Akalain mo si Jinggoy Estrada binigyan ng piyansa? Ang kaso, plunder? Hindi raw may plunderer? Mga kaibigan, sabi ng Sandigang Bayan, di ba? Hindi raw may plunder. Wala naman sa batas nun Ano may plunderer? Meron bang gano'n sa batas? Ng plunder? Wala! Sapagkat ang plunder ay conspiracy. Ibig sabihin, para magkaroon ng plunder, may sabuatan. Sabuatan yan. Ano ba ang principle sa sabuatan? Yung the act of one is the act of all. Ginawa kay rin, di ba? Kay Bong Revilla. The act of one is the act of all. Ba't si Bong Revilla, inabsuelto, hinatulan yung dalawang kasama niya. Kaya eventually, yung dalawang yun, absuelto rin yun. Drama lang yan. Mga kaibigan, bakit? Kasi dapat, hinatulan nila rin si Bong. Kung guilty yung dalawa, guilty si Bong. Kung absuelto si Bong, dapat, hindi rin guilty itong dalawa. Ba't nagkaroon ng split? Sabuatan Paano nagsabuatan yun? Mga kaibigan, yun ang batas Binago. Ginago. Hindi pala binago. Ginago yung batas.